Sa John 14:6, please read with me silently. Sabi niya doon, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa bagong umaga na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, at dinala mo kami sa iyong bahay-sambahan para sa ganun ay magkaisa kami na magpuri sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito na muli ay binigyan mo ako ng pagkakataon para ibahagi ang iyong mga salita. Hiling ko, Panginoon, na i-bless mo to. Ganun din ang iyong mga anak na makikinig, Panginoon, upang sa ganun ay ang iyong mga salita ay maging gabay namin sa aming pagkikipaglakad sa iyo araw-araw. Kaya ikaw, Panginoon, ang siyang bumuklod sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Pangunahan mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin sa maghapong ito. At ito ang aking inihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Malat na ang boses ko, naging malat pa. Pero still, God is good. So kung napapansin nyo, na isa lang yung text natin. Pero kung titingnan natin, meron siyang sinasabi na tatlong bagay dito. Kaya ating pagbubulay-bulayan kung ano yung tatlong bagay na yon. Pero bago ang lahat, ay gusto kong i-share sa inyo ang context ng verse na to. Pero kung napapansin nyo dito sa ating fellowship, no, ay hindi lang yung birthday ang sineselebrate natin buwan-buwan. Kundi ganon din yung pag mga nagpo-for good na ating mga kapatid o nagko-cross country ay meron din nagaganap na handaan. Diba? At yung handaan na yon ay kasama yung encouragement, pasasalamat sa kabutihan ng Panginoon sa mga kapatid natin na umaalis. At ganun din yung mga naiwan sa ating fellowship. So, ang context ng ating verse ay ganun din, no? Tinawag ng Panginoon ang kanyang disciple. Pumunta sila sa isang rooftop ng bahay sa Jerusalem. At doon ay nagtipon-tipon sila. At yun na yung tinatawag nila na Last Supper. So nagkaroon sila ng Last Supper. At anong ginawa ng Panginoon sa Last Supper na yon? Doon ay sinabi ng Panginoon sa kanila na huwag silang mabahala. Kasi alam ng mga disipulo na sinasabihan na sila ng Panginoon na darating yung oras na siya ay aalis. At dahil yung mga disipulo ay nakasama nila ang Panginoon ng 3 taon. So, di ba pag biglang alis, mababahala ka talaga. Lalo na pag hindi sila handa. Di ba, ganun din dito sa ating church. Pag may mga umaalis sa atin na mga, lalo na mga leaders, di ba, nababahala tayo. Iisip natin, ano nang mangyayari? Sino na ang papalit? Di ba, yung mga ganun tanong. So, ganun din yung mga disciple. No? Kaya sinabi ng Panginoon sa kanila na huwag silang mabahala. At binigyan sila ng Panginoon ng assurance na siya ay babalik. Kaya nga magkakaroon ng second coming. Kasi yun ang pangako ng Panginoon, hindi lang sa mga disipulo, kundi sa ating lahat. Kaya sabi niya, huwag silang mabahala. Dahil siya ay babalik. At kukunin niya tayo, no? Ibig sabihin, mapapasama tayo sa Panginoon kung mananatili tayo tapat hanggang sa kanyang pagbabalik. Pero kung tayo ay sumuko sa kalagitnaan ng ating buhay Kristiyano, ay ibig sabihin nun ay 50-50 na makakasama tayo sa kanya. Kaya kung gusto nating mapasama sa Panginoon sa kanyang pagbabalik, kailangan natin na manatiling tapat na naglilingkod sa kanya hanggang sa kanyang pagdating. So, gusto ba natin na mapasama sa pagdating ng Panginoon?
Amen. So let's continue, no, na maging tapat sa Panginoon para sa ganon sa kanyang pagbabalik ay makasama tayo sa kanyang pagbabalik sa kaharian ng kanyang Ama. So in John 14:6, sabi niya doon, Jesus claimed the exclusivity and significance that Jesus is the way. So ang title po ng aking mensahe sa magang ito, Jesus is the way, the truth, and the life. Yun na yun. So let's go to point 1. 3 claims of Jesus' exclusivity and significance. So pag sinabing exclusive, siya lang talaga at wala nang iba. At ito yung sinasabi niya, Jesus is the way. So ang daan ay nagsisilbing gabay para tayo ay hindi maligaw at makarating sa ating paroroonan. Sabi nung kinanta ng ng taga Mindanao, di ba? Sabi nila kung saan-saan daw sila, kumbaga, nagpupunta at naghahanap. Pero, nung nahanap nila ang Panginoon, ano ang nangyari? Di ba? Napakaganda nung awiting iyon. Ganon din tayo, di ba mga kapatid? Dito sa mundo, na puno ng kalituhan, problema at panganib, ang pagkakaroon ng relationship natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas ay siyang gabay natin para tayo ay hindi mabahala, malito at mawala ng landas. So kasi dito sa mundo, no, maraming mga nagsasabing ang pagiging mabait, ang paggawa ng mabuti, ang tumulong sa kapwa ay sapat na para makapunta tayo sa langit. Yun ang sinasabi ng karamihan sa atin, di ba? Kaya tama na yung maging mabait ako kahit hindi ako pumunta magsimba. Mabait naman ako. Ganun yung rason ng iba, di ba? Okay na yung dito na lang ako kaysa pupunta naman ako sa simbahan, magkakasala pa ako. Di ba? Yung mga ganun na dahilan. Pero sinasabi ng Panginoon sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10, sabi niya doon na sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So ang sinasabi niya dito, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas tayo nang sumampalataya tayo kay Kristo. Hindi tayo naligtas dahil sa sarili nating kakayahan, kundi naligtas tayo dahil sa grace ng Panginoon. No? Yun ang alalahanin natin mga kapatid. Hindi tayo naligtas dahil sa ating sariling lakas, kundi naligtas tayo dahil sa grasya ng Panginoon. At ito ang kanyang kaloob. No? Ang Panginoon lang ang makakapagbigay sa atin ng grace at wala nang iba. No? Ito ay, at hindi ito nakasalalay sa mga mabubuting nating gawa. No? Hindi nakasalalay sa mabuti nating gawa ang ating kaligtasan. Pero, sabi niya doon na ang paggawa ng mabuti ay dahil sa pagmamahal natin sa Panginoon. No? At kasi pag tinanggap natin ang Panginoon, everything will follow. No? Pag tinanggap natin ang Panginoon at tayo ay nagbabasa ng kanyang salita, lahat ay it will follow. Gagawa tayo ng mabuti dahil yun ay bili ng Panginoon at dahil mahal natin ang Panginoon. Kaya sinasabi niya dito na kung wala ang Panginoon ay wala tayong magagawa. Kaya kung gusto natin na manatiling tagapasunod niya, ay kailangan din natin na isa pamuhay ang kanyang
mga salita. Kaya hindi sapat yung pagtulong natin sa kapwa, hindi sapat yung pagiging mabait natin kung hindi naman natin alam ang kanyang mga salita. Diba? Kaya pag alam natin yung kanyang mga salita, ay malaking makakatulong sa atin para sa ganun ay makagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. So ang pagtanggap natin sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ay siyang daan para tayo ay makagawa ng mabuti, makatulong sa kapwa, at hindi magkasala. At hindi rin dahil sa sarili nating kakayahan. Kaya nga pag nananalangin tayo, di ba sinasabi natin na in thy will, O Lord. No? In thy will, O Lord. Hindi yung in my will, O Lord. Dahil ang Panginoon ang siyang masusunod. No? At ang lahat ng ating ginagawa na kabutihan at ang lahat ng ating mga ginagawa na pagtulong sa kapwa ay dahil sa ating pananampalataya, pagsunod at pagtanggap kay Jesus sa ating buhay na siya lamang ang tanging daan patungo sa ating Diyos Ama. Kaya sinasabi niya doon na exclusive, no? Exclusive. Dahil walang ibang daan. Wala tayong ibang daan para makarating sa Diyos Ama, kundi ang sa Panginoon lamang. Kaya sabi niya, exclusive. Diba? Pag sinabi natin exclusive, hindi pwedeng singitan. No? Walang ibang daan, kundi ang Panginoon lamang. Dito sa mundo, sinasabi natin na maraming daan. Pero yung daan na yon ay may katapusan. At doon sa end ng road na yon, hindi natin alam kung ano ang mayroon doon. Diba? Either kabutihan o kasamaan. Pero sa ating verse ngayong umaga o sa ating point 1 na sinasabi niya na Jesus is the only way to the Father. So huwag tayong maniwala sa mga naririnig natin na sinasabi nila na dito kayo dahil kami ang daan, kami ang katotohanan. Pero sinasabi ng ating verse ngayong umaga na walang ibang daan kung hindi ang Panginoon lamang. Kaya huwag tayong palinlang, mga kapatid. Paano natin magagawa para hindi tayo malinlang? Alamin natin ang salita ng Panginoon. Aralin natin ang salita ng Panginoon. Para sa ganon ay hindi tayo malinlang, hindi tayo malito, or hindi tayo maligaw sa daan na ating tinatahak. Kasi kung hindi mo alam ang iyong daan, siguradong malilito tayo. Diba? Sabi nga nung tayo madalas pag pumupunta tayo sa mga bagong lugar, ano ang unang ginagawa natin? Inaalam natin yung lugar na pupuntahan natin, di ba? Titingnan natin kung ano yung pwedeng sasakyan, kung saan tayo bababa. Katulad ng Friday, no, hindi namin sunod yung instruction, kaya pumunta kami sa terminal. Naglakad kami papunta sa beach. No? So, hindi naman kami nawala, pero, kumbaga, humaba yung lakad namin. So, ganun din tayo, di ba? Dahil minsan, hindi natin pinapakinggan o sinusunod ang salita ng Panginoon, anong nangyayari sa atin? Imbis na mapabilis yung pagdating natin, ay napapalayo tayo. Ano nangyayari dahil napapalayo tayo? Napapagod tayo. At pag napagod, anong gagawin? Mahihinga muna. Yes, stop ka muna, magpahinga ka muna. So, ganun din ang ating buhay Kristiyano. Ano yung mga hadlang para makita na, para, kumbaga, hindi tayo makadiretso sa Panginoon. Diba? Ano yung mga hadlang? Minsan, yung mga problema natin, diba? Nagiging hadlang. Yung mga sakit natin, nagiging hadlang. Yung ating mga employer, nagiging hadlang din yan. Diba? Pero, sabi ng Panginoon, huwag kayong mabahala, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Basta, sumunod lang kayo sa akin.
at hindi kayo mawawala, sabi ng Panginoon. So, gusto nyo bang mawala o gusto nyo makarating agad sa inyong paroroonan? Anong gagawin para kayo ay hindi mawala? Sumunod sa utos ng Panginoon. Diba? So marami kasi sa atin yung nakikinig lang at hindi nagbabasa ng salita ng Panginoon. Pero bakit mahalaga na tayo ay magbasa ng Panginoon, sa salita ng Panginoon? Dahil iba yung meron kang personal na pakikipag-communicate sa Panginoon. Iba rin yung nag-aaral ka ng salita, nakasama mo ang kapwa mo Kristiyano, at iba rin yung ikaw mismo, no? Meron kang sarili na pakikipag-usap sa Panginoon. Di ba tayo minsan gano'n din sa ating mga kaibigan? May mga secret kayo. Hindi pwedeng sa isang grupo sasabihin mo yung sekreto mo. Meron kayong sinasabihan ng yung secret at meron ka din kaibigan na hindi mo nasasabihan ng yung sekreto. Pero sa Panginoon, pwede mong sabihin ang lahat sa Kanya. Bakit kaya? Dahil ang Panginoon ay kaya niya tayong tulungan sa ating mga problema. Ang sa Panginoon ay yung kabutihan lang natin ang Kanyang gustong mangyari sa ating buhay. Kaya nga sinasabi niya dito na siya lang ang daan at wala nang iba. Kaya huwag na tayong maghanap ng ibang daan, mga kapatid. Dahil nandyan mismo ang Panginoon, sinasabi niya na siya lang ang daan. Kung gusto mong mapabuti ang iyong buhay, sundin mo ang Panginoon. Sundin mo yung daan na sinasabi ng Panginoon. Pangalawa, sabi niya, Jesus is the truth. Siya ang katotohanan. Diba, mayroon tayong kasabihan na, truth will set you free. Diba? Totoo ba yun? Truth will set you free. Pero sabi dito, Jesus is the only truth that can us free from sin. No? Siya lang ang makakapagpalaya mula sa ating mga kasalanan. So, may mga kataruan na sinasabing sila totoo, kaya mahalaga talaga na basahin natin ang salita ng Panginoon para hindi tayo maligaw sa ating mga naririnig at sa ating mga nababasa. Kung sinasabi niya dito na Jesus is the truth, so ano ba yung katotohanan na kayang ipagkaloob ng Panginoon sa atin? Ano yung mga katotohanan na kayang ibigay ng Panginoon sa atin? Una is free from sin. Kaya tayong palayain ng Panginoon mula sa ating mga kasalanan. Pag sinabi mo ba yung kasalanan mo sa iyong kaibigan, kaya ka bang palayain? Hindi, di ba? Maybe they can comfort you, pero yung kasalanan ay nandun pa rin. Dahil ang Panginoon lang ang makakagawa na tayo ay palayain sa ating mga kasalanan. Kaya sabi niya doon sa John 8:32, then you will know the truth, and the truth will set you free. So hindi lang pala kasabihan yung the truth will set you free. Yun ay matatagpuan natin sa salita ng Panginoon. Kaya kung gusto natin ng kalayaan, ay lumapit lang tayo sa Panginoon, ibuhos natin kung ano yung gusto natin na palayain sa ating buhay, and the Lord will set us free. Kaya kilalanin natin at alamin kung sino ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga turo ayon sa banal na kasalanan. So alam ko naman na lahat tayo gustong maging malaya. No? Banal na kasulatan. Ano yung sinabi ko? Kasalanan. Wow, nakikinig sila. Very good. Thank you. Yeah. So, banal na kasulatan. So, alam ko
na lahat tayo ay gusto maging malaya mula sa kasalanan, di ba? Ay wala. Or alam ko naman na matagal nyo nang ibinigay sa Panginoon ang inyong kasalanan at naniniwala ako na matagal nang you are free from sin. Kaya para makaiwas tayo sa pagkakasala, always obey and follow Jesus' teaching. No? Always obey and follow Jesus' teaching. Ano pa? Yung isang second na dahilan, peace. Diba? The truth can, that Jesus can give us peace. No? Or kapanatagan sa Tagalog. God can give us peace. Sabi niya sa Isaiah 26:3, you will keep a perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. So pag sinabi natin kasing steadfast ay matatag, no? Kailangan nating maging matatag dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon. So kung hindi tayo nananampalataya sa Panginoon, ibig sabihin ay tayo ay mahina at wala tayong steadfast sa ating kaisipan. So in spite sa ating mga problema na ating pinagdadaanan sa ating sarili, alam ko na kahit tayo may mga problema tayo sa ating mga sarili. Ano kaya yun? Alam niyo ba yung problema niyo sa inyong mga sarili? Example, paano ang pag-iwas ng kumain ng marami? Hindi niyo ba problema yun sa inyong sarili? Pag may nakita kayong pagkain, gusto niyo kain agad, kahit bawal. So may problema kayo sa inyong mga sarili. Kaya kailangan na resolvehin niyo yan. Hindi na sa ating sarili, sa ating mga family, no? Hindi nawawalang problema sa ating mga family. Hindi pa tapos yung isa, meron na namang pangalawa. Hindi rin kahit din sa ating mga employer, di ba? May mga problema din tayo. Minsan, yung amo natin na palautos, amo natin na perfectionist, kumbaga, nalinisan mo na, ipapaulit pa. Dahil may nasilip siya na isang alikabok. Kailangan mong punasan. Diba? So, kailangan walang alikabok. Diba? Maraming problema. No? Hindi lang sa ating mga buhay-buhay, kahit din sa ating mga kapaligiran. Diba? Ang daming problema sa ating kapaligiran. Alam ko na nabalitaan nyo yung nangyari na Lindol, di ba? So that was unexpected. No? That was unexpected. Kaya anong nangyari sa mga tao? Sila ay nalito. No? Hindi nila alam ang kanilang gagawin. Pero tayo bilang mananampalataya sa Panginoon, alam natin na mga bagay na yon ay darating at mararamdaman natin. Pero ang kaibahan ay alam natin at tayo ay handa. Tayo ay may kapayapaan. Kaya napakaganda pa mga kapatid na kung tayo ay nasa piling ng Panginoon, anumang problema, anumang lindol ang dumating sa ating buhay, ay mayroon tayong kapayapaan. So kung gusto nyo na manatiling payapa in spite sa mga problema, ay manatili tayo sa Panginoon. Dahil sa Kanya lang natin matatagpuan ang tunay na katotohanan. Pangatlo, sabi niya doon is true identity and purpose. Ano ba yung tunay niyong identity dito sa mundo? No? Ano ba yung identity niyo? At ano ba yung purpose ninyo? Bakit tayo nandito? Di ba sa medical term, may yung tinatawag na DNA? Di ba? Malalaman mo kung anak mo o kapatid mo o tatay mo, nanay mo yung isang tao sa pamamagitan ng DNA. So pag tayo ay DNA, makikita kaya doon na may relationship tayo sa Panginoon? What is your DNA?
sa Panginoon? 99.9 ba? Yung relationship natin sa Kanya? 99999 or 0.1. Sana hindi ganun, no? Ang DNA natin sa Panginoon. Sana sa atin bilang Kristiyano ay makikita sa ating salita, gawa at pagkatao kung paano natin maipakita sa iba na yung mga ginagawa natin ay ayon sa kautusan ng Panginoon. Para sa ganon, marami tayong makonvince na tumanggap sa Panginoon at magtiwala sa Kanya. Sabi nga is, paano maniniwala sa atin? Paano tayo makaka-convince na sila ay umattend sa ating church kung hindi naman nakikita sa ating gawa ang pagiging Kristiyano? Makaka-convince kaya tayo? Hindi, di ba? Malabo. Baka kahit sarili mo, mahihiya ka na mag-invite. Kasi alam mo sa iyong sarili na hindi ka karapat-dapat na mag-invite. Kaya bago tayo mag-invite, kailangan muna na suriin natin ang ating sarili at mai-identify natin ang ating buhay sa Panginoon para yung purpose natin ay maipatupad natin. So kung tayo mismo sa ating sarili ay hindi natin makonvince na tayo ay tapat sa Panginoon, ibig sabihin ay anong mangyari? We will never be fruitful. Gusto ba natin maging fruitful, mga kapatid? Amen. Diba? Ang sarap ng maraming bunga. So, kaya nga sabi nila, humayo kayo at magpakarami. Hindi magpakarami ng anak, kundi mag-share ng salita ng Panginoon para marami tayong madala sa loob ng kanyang bahay. So, yun ang ibig sabihin. No? So, know your identity and know your purpose. Nakikita ba sa atin ang tunay na buhay Kristiyano? Dahil kung hindi, it's time for us to examine ourselves. Kung tayo ay nakaka-convince ba ng iba or tinutulak natin palabas ang ating mga kapatid o ating mga kaibigan. I hope na hindi tayo ang dahilan para sila ay mawala ng landas. I hope na tayo ang dahilan para makita nila ang tunay na daan patungo sa Panginoon. Kaya sabi niya sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. So, dapat makita sa atin ang pagbabago. At yung mga luma nating mga gawa ay kailangan na nating itapon sa basurahan para makita yung ating pagbabago. Pangatlo, sabi niya, Jesus is the life, or ang Panginoon ang siyang buhay. So when Jesus declares himself as the life, he is emphasizing several profound truths. So ano ba yung mga profound truths na gustong iparating sa atin ng Panginoon? Una, spiritual life. So kung titingnan natin, Jesus is the source, not just our physical life, but also our spiritual life. Through Him, Christian receive eternal life. No? Sa Panginoon lang natin makakamtan ang spiritual life at wala ng iba. Only Jesus can give this one to us. So, kaya wag na tayong maghanap ng iba dahil walang iba kundi ang Panginoon ang buhay. No? Siya lang ang buhay at wala nang ibang buhay. Hindi ko alam kung ano yung buhay kasi iba yung buhay na ini-offer ng mundo. That's life is only temporary. Pero yung buhay na pinagkakaloob ng Panginoon sa atin ay buhay na walang hanggan. Not only spiritual life, but also
abundant life, no? Hindi lang spiritual life, kundi abundant life. Kaya sabi niya doon sa John 10:10b, Jesus states, I have come that they may have life and have it to the full. So, tingnan nyo, no? Hindi lang half-half yung ibibigay ng Panginoon sa atin na buhay. Kung tayo ay mananatiling tapat sa Kanya, kundi full, kumbaga siksik, liglig, umaapaw. No? Kaya sabi niya, this indicates that following Jesus leads to a fulfilling and abundant life, characterized by joy, purpose, and experience of God's life. Diba? Pag tayo ay mayroon tayong abundant life, anong nararamdaman natin? Diba? Kasiyahan. Kasi wala ka nang hinahanap dahil lahat meron na sa'yo. And ano pa ang sinasabi niya? Doon ma-experience din natin kung gaano magmahal ang Panginoon dahil lahat ng pangangailangan natin ay ipagkakaloob na. Kaya napakaganda ang manatiling tapat sa Panginoon dahil lahat ng pangangailangan natin ay ipagkakaloob na. So pag hindi niya ipinagkaloob yung ating pinapanalangin, ibig sabihin hindi natin kailangan. Ibig sabihin, gusto lang natin. So we must know how to differentiate the wants and the likes. So iba yung likes, iba yung wants. Kasi pag sinabi nating wants, buong mundo gusto natin, di ba? Gusto nating mag-around the world. Gusto natin magkaroon ng pinakamahal na Jordan shoes or Nike shoes. But those are just our wants. But it's not what we need. Pangatlo is life in Christ. So when we say life in Christ, mamuhay tayo sa pamamagitan ni Kristo at hindi ayon sa ating sarili at kakayahan. Dahil ang pinagmumulan ng ating buhay ay ang Panginoon lamang. So wala nang iba, no, na pinagmumulan ng buhay kundi ang Panginoon lamang. No? The source of our life is in the Lord only. No? Wala nang iba. Maybe yung mga tubig na iniinom natin, yung mga kape, juice iniinom natin ay nakakatulong ng ating pagkauhaw pansamantala. Pero yung buhay na pinagkakaloob ng Panginoon ay habang buhay. So, sabi niya doon sa ating conclusion, Jesus was going to the Father and the way to the Father is through Jesus. Jesus is the only way. Without Jesus in our life, we are lost. No? Without Jesus in our life, we are lost. Jesus is the truth. Without Jesus in our life, we are always confused. So kung wala ang Panginoon sa ating buhay, ay mananatili tayong nalilito at nawawala sa landas. Jesus is the life. Without Jesus in our life, we are hopeless. So kung wala ang Panginoon sa ating buhay, we will not experience abundant life, we will not experience eternal life, but what we will experience is being hopeless. No? We will always experience hopeless. So Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. To go to the Father is to go to the heaven. It is to go to salvation. In heaven, no more tears, no more pain, no more suffering, or no more death. Just eternal joy and pure love. So the answer is only Christ. Christ is the answer. So tayo ay tumayo and kantahin natin yung koro ng